ano po ang magiging sanhi ng buhay natin? Di po ba miserable? Miserable ang buhay pag wala ka sa Panginoon. Miserable ang buhay pag hindi ka naglilingkod sa Panginoon. In Psalms 27 verse 6, "And now my head shall be lifted up above my enemies all around me. Therefore I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. I will sing, yes, I will sing praises to the Lord." When it came to David offering up sacrifices, he did not consider it as a burden. Hindi niya po kinonsider na pabigat po ang paglilingkod sa Panginoon. Dahil hindi po naman po talaga pabigat ang paglilingkod sa Panginoon, di po ba? Nabibigatan na po ba kayo? Mabigat po ba? O mas mabigat ang trabaho sa siya? Di po ba? Ang pag-serve po sa Panginoon, hindi po ito burden. Instead, he found joy in every opportunity he had to serve God. He found joy in every opportunity he had to serve God. May kagalakan po kasi kaya hindi po mabigat ang maglingkod po sa Panginoon. Minsan may mga tumutugtog po dito, may mga umaattend ng church, puyat pa po ang mga yan, ikan pa na sa trabaho, yakin pa na sila. Pero mabigat ba ang pumunta sa simbahan? Bro, nabibigatan ka ba? Di ba hindi? Brother Eric, mabigat ba? Pero may joy, di ba? May kagalakan kang tumugtog sa Panginoon. And God will bless you kasi inuna mo ang Panginoon sa umaga nito. At hindi mo inuna ang pagtulog. Di po ba? Mamayang gabi matulog naman ulit kayo ng mahimbing. Then David understood that everything belonged to God and he was thankful for all the blessings God had given him. Lahat, alam po ni David na ang lahat po ay gikan sa Ginoo. Wala na sa ato gikan na sa Ginoo tanan. Lahat ng mga nalalasak mo ngayon kapatid, galing yan sa Panginoon. Pagkaman, nandun yung pawis mo, nandun binubuhos mo lahat sa trabaho, pero kung wala ang kalakasan at kagalakan na pinibigay sa'yo ng Panginoon, kaya mo bang magtrabaho buong gabi? Kaya mo bang mag-overtime hanggang 8:30? Di po ba hindi? Kasi manghihina ka. Pero, sabi ni David, everything belongs to God. So, magiging thankful po dapat tayo sa Panginoon. All the blessings God has given us, lahat ng blessings na binibigay ng Panginoon sa atin, Lord, thank you so much. Magkaroon po tayo ng grateful heart sa Panginoon. At huwag naman po natin kalimutan magpasalamat sa Panginoon. Amen. And Psalms 32 verse 11, sabi po, "Be glad in the Lord and rejoice, you righteous, and shout for joy, all you upright in heart." Shout for joy. Since David knew how great God's blessings are, he told all the righteous to shout for joy. So, alam ni David po kung grabe ang blessings na natatanggap nila. Di po ba? Kasi sinabi po niya sa mga righteous na shout for joy. Shout for joy. All ye righteous. Yung ginawa po natin kanina, umawit po tayo sa Panginoon, nagpuri po tayo sa Panginoon. Di po ba? Blessed be the name of the Lord. Bakit po? Dahil po yung galak na inilalagay niya sa puso natin. Lord, we bless your name, O God. Whatever happened, O God, whatever trials that come in our lives, Lord, we bless your name, Lord. We bless your name, Lord, because you're so good and faithful in our lives. Amen? And Psalms 122 verse 1, di po ba, "I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord." Are you glad kapag pumupunta po kayo dito sa simbahan? O di po ba naalala niyo po yung preaching ni Pastor noon na, pupunta lang ako sa simbahan kasi dapat yung attendance ko kasi kompleto, termi kompleto. Pupunta lang ako sa simbahan kasi tutugtog kasi ako eh. Ganun lang po ba yun? Hindi po, di po ba? Pupunta po tayo sa simbahan, mag-church po tayo dahil nandun yung kagalakan na nilalagay ng Panginoon sa atin. At gusto po natin siyang sambahin at pasalamatan sa ating buhay. Pupunta po tayo ng church kasi po, nandito po yung family natin. Makikipag-fellowship po tayo. Hindi lang po sa kapatid natin, kundi makikipag-fellowship tayo sa Panginoon. Kaya po pupunta po tayo sa simbahan. You know what? David loved it when it was time to worship God. Ganun din po ba tayo? Do you love to worship God? Minsan pa po nga, time na po na praise and worship, naku, kunti pa po na kapatiran. Sige, kahit kunti ang kapatiran, isugo na ng praise and worship, bahala na siya maulahi.
Pero ako po nung una, sa totoo lang po, ayaw ko pong malate sa church. Gusto ko po na lagi po akong present pag praise and worship na. Kasi, grabe, pag praise and worship na po kasi doon mo po madadama na parang yung preparation of your heart para makinig po ng salita ng Diyos. Kaya ayaw ko pong malate. Kasi pag late po ako at tapos na po yung praise and worship, parang kulang po ang buong linggo ko. Lord, sorry po. Na-late po kasi ako eh. Grabe. Hindi ko na po ulitin sa susunod ang balik. Sana ganun din po tayo. Nakapag-Sunday na po, nandun po yung eagerness natin, nandun po yung gustong-gusto na natin, sabik na sabik tayo na pumunta sa church. So, we should have the same joy today. There is joy in serving Jesus no matter what kind of service He's called you to do. And don't ever lose that joy. If you lose the joy in serving God, your service will start to become a burden. Kapag wala na ang kagalakan sa pagsiserve mo sa Panginoon, magiging pabigat na. Kung ano po ang nakaatang sa'yo dito sa church, magiging pabigat na yan. And you'll feel like quitting. Bakit po? Kasi wala na po yung joy eh. Gusto na po sa ako, sabi na rin, naghandang complain, diba? Kasi wala ka ng kagalakan, mabigat na ang dibdib mo habang gumagawa ka sa gawain ng Panginoon. Tapos nandiyan na, nakasimangot ka na, nagko-complain ka na, di ba? Feeling mo you're not worthy. Kasi minsan ang iba, hindi mo worthy na nabuhaton ng task na gihatag sa ako, sa akong pamilya mong ganyan, bubot, niya ako sa simbahan, ingana. Pero po, kapag huminto ka sa paglilingkod sa Panginoon, anong mangyayari po? Pag-isipan po natin yan. Halimbawa, may laging humahadlang sa'yo sa bahay. Nga, sige mong kagsimba diha. Nga, uso may mapapala ka ba dyan sa simbahan? Di ba may mga ganon, kasama natin sa bahay, sinasabing ganon. Ay, di na kumuato sa simbahan. Uy, uso man si Sister Earth, may narang nakasimangot sa ako. So, di ba ba kapag negative, pero may anaa sa imong huna-huna, mawalan kang joy sa imuang kasing-kasing. Mawawala ang joy yan pagpapansinin mo ang mga tao na gustong hilain ka para hindi ka maglingkod sa Panginoon. Mawawala ang joy. Pero ang tanong ko, hahayaan nyo na lang po bang humadlang sila para magpatuloy ka sa paglilingkod sa iyong Panginoon, sa iyong Master? Hahayaan nyo na lang po ba? Hindi po. What would you do if God took your ministry away from you? Anong gagawin mo? Halimbawa, nanghina ka na, ayoko na talaga maglingkod sa Panginoon. Hindi na ako masaya dyan eh. Hindi na ako masaya maglingkod sa Panginoon. Tapos, anong gagawin mo kapag kinuha ng Panginoon ang ministry na pinagkatiwala sa'yo? Would you be relieved and start looking for something else to do? Pag-isipan po natin. Would you calmly drop out of the race? Gusto mo na bang huminto na kung saan ang haba-haba na malapit ka na sa finish line, malapit nang dumating ang Panginoon, malayo na ang natakbo mo, tapos hihinto ka dahil wala na yung joy sa puso mo sa paglilingkod? Ganun na lang po ba yung kadali? Ang dami ng blessings na binigay sa'yo ng Panginoon, konting pagsubok lang, wala na. Ayoko nang maglingkod sa Panginoon. Ganun lang po ba yung kadali? Hindi po. Don't turn your back on the Lord. Wag po. Wag po kayong tatalikod sa Panginoon. Dahil ang solusyon po sa lahat ng mga nangyayari sa Christian life ay hindi pagtalikod sa Panginoon. Ang solusyon po, di po ba sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. So kapag huminto ka sa paglilingkod mo sa Panginoon, nasaan na ang joy? Nasaan na ang kalakasan? Manglulupay-pay ka, kapatid. So kapag nagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon, nandun ang kalakasan. Dahil sabi po sa Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is our strength. Amen. You must seek God's face and plead for the privilege of serving Him. Kapag nanghihina ka, pag naghihina ka, Lord, tulungan mo po ako. Mag-worship ka sa Kanya, lumuhod ka sa Kanya, umiyak ka sa Kanya. Pagkatapos ng iyak na yan, ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon na ilalagay niya sa iyong puso ay hindi mo maipapaliwanag.
I hope you would say, I'd rather die and go to heaven